Sir, yung sinasabi niyo, applicable lang ho yan doon sa Ayala Properties. Yes. Pero doon ho sa outside Ayala, discretion na ho ng city engineer at mayor yon. Yun po nga sinasabi ko, Vice, di ba? Kaya yung iba, pwede. Pwera pa ho yun dun sa height, sa space, sa parking. Yung iba pa ho kasi, katulad ng sinabi ni Vice Mayor, marami ng innovation ngayon sa building codes. Halimbawa, sa anti-fire, pati kasi ang elevator na susunog, so ngayon may mga requirements sa mga staircases kung paano masigurado yon na hindi nasusunog yon kung nasusunog yung building, minsan mas mura kung mandadaya doon. So, napakarami po talagang area, Mr. Chair. That's why, isa po sa irarekomenda ko, pag natapos tong hearing na to, yung pagtaas o pagpantay ng sweldo ng city engineers at ng ibang mga opisyal sa private sector. Kasi isipin niyo po, Mr. Chair, no? From 1 to 10% of the building, depending on how complicated, ang sweldo ng architect at engineering firm or ang payment. No? So kung 1 billion yung building, they get 10 to 100 million depending on how complicated. Isang building, it'll take them what? From 2 to 6 months to build, to get the plans. No? Samantala po yung city engineer, yung city engineer, do you expect him to review, to sign within a month, 6 applications at the same time, sweldohan mo ng 50 mil isang buwan. Samantalang yung classmate niya who's working for that firm is making 200,000, classmate niya na vice president for the firm is making 500,000 a month, and classmate niya na may-ari ng firm is making millions. And hindi madaling bantayan ito. At hindi ko nilalahat, Mr. Chair, no? Napakaraming cities, tinatanong ko rin sa ibang developers, maraming mayors po na hindi ginaya to. Pero ang problema, kaya nga hindi sa pagano, Mr. Chair, sabi sa akin talaga namang efficient at innovative ang mga Binay. Yun nga lang daw, efficient and effective sa corruption. Kasi na-invento tong sistema na ito. Going to my question sa Vice, no? Wala tayong doubt na ang ganda, dun sa last statement mo, wala tayong doubt ang ganda ng Makati. Alam nyo po, over the weekend, galing ako sa tinamaan ng Yolanda sa Bantayan Island sa Santa Fe, sa Bugo, and then yung tinamaan naman ng earthquake sa Luon at saka Mariboc, no? And makikita mo, and many places in Mindanao, northern Luzon, no? Southern Luzon, even in Metro Manila, sa sobrang hirap, wala ngang korupsyon, wala namang aksyon, no? Ibig sabihin, walang pera so walang korupsyon, pero wala kang makikitang proyekto. So for many, many people around the country, pag nakita Makati, eto may aksyon. Senior citizen, ang ganda ng benefits, scholarship, ang ganda, sa totoo naman, ang ganda naman talaga ng University of Makati and everything. Kaya lang, nung ating inimbestigahan at tinutukan, yung pala, 1 for Makati, 1 for Binay. 1 for Makati, 2 for Binay. Ibig sabihin, yung presyo ng building na 300 million, 400 million, ginawang 1 billion. So the people of Makati could have had 2 or 3 science high schools instead of 1. They could have had 2 or 3 parking or office building instead of 1. At yun po ang iniimbestigahan natin ngayon, no? But Mr. Chair, can I just show this slide just to encourage you, Vice Mayor, no? Regardless kung ano religion natin at ating mga kababayan. Righteous guards him whose ways is blameless, but sin overthrows the wicked. Siguro wala naman po nag-claim sa atin na maging blameless. Lahat naman tayo may kasalanan. Pero, siguro naman, Vice, pag ikaw nag-whistleblower at inamin mo na ang mga kasalanan at gusto mong itama, wala ka dun sa wicked. Dun sa mga nananakip at dun sa continue na nangungurap, di ba? Siguro sila sa wicked. Can I go to the next slide? Mr. Chair, gusto ko lang ipagtanggol ang committee natin. Just give me 2 minutes. Ito po ilan sa kasinungalingan po ng kampo ng mga Binay, no? Number 1, power of Congress to investigate. Sa abidabit niya, sabi niya wala daw kapangyarihan ang Senado na imbestigahan at hindi daw dapat magsabi kung guilty, innocent. Dapat sa korte to, no? Vice, I'll go back to that kasi may sinabi ka tungkol sa korte, no? At mabuti nandito pa yung ating COA chair. Second po, na kasinungalingan, 50 million a day daw po ang cost ng hearings. Third, ang UERM daw po ay may certificate na si Vice Mayor ay na-hospitalized doon. And fourth, panay daw assertions o akusasyon at bintang
at walang ebidensya. Umpisahan ko, Mr. President, sa 50 million a day cost of hearings. Ang Senate po ay naka 4-day week. Tayo po ay Monday to Thursday, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Wala tayong hearing na nag-umpisa before 8 o'clock, wala tayong hearing na after 7 o'clock. Ano ibig sabihin po nun? Yung ilaw, yung aircon, yung microphone, bayad na po to. So mag-hearing man o hindi, bayad po to. Okay. Ang staff po namin ay walang bonus. Sa totoo lang po, nag-overtime sila sa mga pinapakita natin, presentation, weekends, wala sila. Pero wala po silang overtime. So hindi ko po alam saan nakuha ni Governor Remulla yung 50 million. Ang naisip ko lang po, kinuha yung budget ng Senate, dinivide by 365 days, tapos sinabi na 50 million. Pero ang tanging gastos po, ang tanging gastos sa hearing na to ay yung pagkain. Siguro naman, pag nakita nyo naman po ang pagkain, pasensya na po ang ating mga guest, hindi naman po milyon ang halaga niyan at wala pong overprice yan. Okay. Mr. Chairman, baka in-overprice nila Governor Junbic. Overprice po yung bintang. Pero po yung hearing po, hindi po totoo mga kababayan na 50. In fact, habang naghihiring po tayo ngayon, halos everyday naghihiring, may kasabay na hearing, no? Secondly po, yung UERM certificate, kayo na po mga kababayan, kayo na po Vice Mayor, naka-witness, mismong taga-UERM ang nagsabi ditong hindi authentic. Ibig sabihin, peke. Congressman pa naman, si Toby Chanco, na pinadala nila dito. Tapos ang dalang certificate, peke. Pero hanggang ngayon po, magugulat kayo. Sa probinsya po, ginagamit pa rin nila. At sinasabi pa rin nila na ikaw daw, Vice, ay na-hospitalized doon at sinungaling ka. Kasi hindi naman lahat nakakapanood nito eh. Pero hanggang ngayon, kahit na sinabi na peke, no? Yung pang-apat po na no evidence, just assertions, hindi ko na ipapakita yung ating collation kasi pwede naman natin ipakita sa committee report. And today pa lang, no? Napakarami pong ebidensyang pinakita, no? But let me just go to the next slide po. Doon sa assertion na wala tayong power. Mr. Chair, you're a lawyer, no? And every lawyer, not only lawyer, law student knows this kasi ito po ay sa Constitutional Law 1, no? Sa basic, sa first semester. Actually, ito ay isa sa mga unang kasong ina-assign sa atin. Yung pong landmark case ng Arnold versus Nazareno, no? Ng 1950. Sinasabi po dito na ang ating pong sistema ay minana sa mga Amerikano. Ang ating konstitusyon ay kinuha sa kanilang sistema. So ito po, nakadilaw po yung words. In other words, the power of inquiry with the process to enforce it is an essential and appropriate auxiliary to the legislative function. A legislative body cannot legislate wisely or effectively in the absence of information respecting the conditions which the legislation intended to or affect or damage or change, and where the legislative body does not itself possess the required information, which is not infrequently true, recourse must be had to others who possess it. Ano po ibig sabihin sa madaling sabi po, no? Hindi ka makakagawa ng batas nang hindi ka nakakapag-fact-finding. Yung tanong ng ating chairman, bakit po yung ibang developer okay sa kanila magbigay ng kondo, bakit yung iba hindi? Kung hindi nagkaroon ng diskusyon dito, ang nakakaalam niyan lang mga local government. Hindi naman sila gumagawa ng batas, Kongreso at Senado. So sa fact-finding na to, lumabas to. Let me point out, Mr. Chair, doon mo rin makikita yung panglimang kasinungalingan ni Mr. Toby Chanco at saka ni Governor Remulla. Doon sa pagsasabing hipokrito ako, dahil nung panahon ni Senator Villar, sabi ko, dapat hindi lumabas, dapat hindi dito ang hearing, bakit ngayon iba na? Kay Senator Villar po, isang ethics committee ho yun. Sa ethics committee ho, ang mga senador ay judges at pwede po kami magpataw o magrekomenda ng expulsion, na tanggalin ka sa Senado, or magrekomenda po kami na ikaw ay masuspinde. So sa ethics committee po, judges po kami. Pero dito po sa investigation in aid of legislation, hindi po kami WES, hindi kami judge. Hindi to katulad din ng impeachment proceedings. Dito po, fact-finding. At katulad sa Amerika po, marami pong nagkakaroon ng fact-finding dahil sa butas sa batas. Katulad ng sinabi ng COA chairman, hindi sila perpekto. At bago nung panahon niya, marami silang tinitignan na nakalusot nun, pero hindi niya pinapalusot ngayon. At nakakatulong ang Senado
na maipalabas to. So next slide. Ito pong Arnold case ay inuphold din po in a later case, no? Ito po yung Sabio versus Gordon, na kung saan dun, iso-shortcut ko na lang po, where it categorically ruled that the power of inquiry is broad enough to cover officials of the executive branch. Verily, the court reinforces the doctrine in Arnold that the operation of government, being a legitimate subject of legislation, is a proper subject for investigation and that the power of inquiry is coextensive with the power to legislate. Identical twin po ang fact-finding sa legislation. Ang inquiry at legislation ay kambal po. In fact, identical twin na hindi mo pwedeng ihiwalay yung dalawa. Next po, no? May nagsabi po, buwagin na daw po ang Blue Ribbon Committee. Kami po, pag binuwag ang Blue Ribbon Committee, less na trabaho para sa amin. Marami kami naman pwedeng iba ding trabaho. Pero, kung bubuwagin po natin ang Blue Ribbon Committee, paalala ko lang sa ating mga kababayan, yung $100 million, hindi pesos, dolyar, na natipid dahil nabuko yung NBN ZTE scam, Blue Ribbon po yan. Yung fertilizer scam po, na hanggang ngayon po, nadidismiss yung ibang kaso dahil kulang sa fact-finding. Yan po, Blue Ribbon din po, 2 kongreso. Dati kay Senator Magsaysay, tapos sa akin po pamumuno ng Blue Ribbon, tapos po kay Senator Gordon. So 3 na pong Blue Ribbon Committee ang humawak po niyan. Yung pong gift-giving o bribery sa palasyo, kung saan si Among Ed, governor po ng Pampanga, ang mismong pumunta dito at dating governor, ngayong Congressman Mendoza, no? At inamin na nagkaroon ng ganong klaseng pagbibigay ng pera sa Malacanang nung panahon ni GMA. Yung Euro Generals, yung swine scam, yung pabaon system o conversion sa military, yung Hello Garci, yung pong bridge going to nowhere, yung PNP chopper scam, at siguro po yung most recently yung PDAF scam. Kung walang Blue Ribbon Committee po, hindi po naimbestigahan to. So ngayon, gusto po nila na buwagin ang Blue Ribbon Committee. Paano po mananagot ang mga corrupt? Kaya sayang po, Senator Trillanes, kasi sa linggo, excited ako panurin si Pacquiao eh. At pinagdadasal ko talaga ang great victory. Pero pinagdadasal ko rin sana ang victory mo sa debate. Ang problema, kung titignan mo ang Facebook, ang nakalagay ngayon, isang magdalo laban sa isang ayaw dumalo. So, nung pinag-iisipan ko yon, naisip ko po talaga eh, ayaw sumipot, ayaw sumagot, ayaw managot. At doon ko po i-close yung aking po sasabihin, Vice Mayor, bakit po ayaw managot? Bakit po paulit-ulit sinasabi ni Vice President na sa ombudsman, sa korte na lang, etc. Ano ba ang past experience ninyo sa mga kaso na sinabi niyang tapos na, etc.? Pakipaliwanag sa amin, bakit ayaw niya dito sa hearing, ayaw dito sa harapan? Bakit gusto niya doon nating gawin yung mga pandinig? Simple lang ho ang sagot doon. Kasi ang sabi po, nung kami magkasama pa, kapag sa Senado o sa Kongreso mag-iimbestiga, napapanood ng sambayanang Pilipino at marami ang nakakaalam. Pero kung yung kaso ay simpleng isasampa sa ombudsman, isang araw lang yung may dyaryo at may TV. Doon lang sa pagpapile. Pagkatapos pong mapile, tahimik na. At dahil tahimik na, gagamitin na ho yung impluensya ng pera at saka sa ibang pamamaraan. Kaya nga ho, kung manonotice nyo, yung sinabi ko kanina, kaso niya noong 1988, na-dismiss ng 2001. Ang kaso na-dismiss hindi dahil sa merito ng kaso. Ang kaso na-dismiss base sa technicality. Kaso ni Dr. Binay na naisampa ng COA noong pang 2004, hanggang ngayon, nakapending pa rin sa Sandigan Bayan. Ang isa nga ho na-dismiss, kaya lang, masama ho naging lakad nila. Na-dismiss para kay doktora, pero ipinapakulong si Aspillaga. Kaya ho naman nag-file si Aspillaga ng MR. Ang sabi ni Aspillaga, ako head lang ng GSD. Ako makukulong, yung mayor ko hindi. O hindi ho ba inaksyonan ng ombudsman? Ibinalik ulit yung kaso. Doon ho makikita ninyo kung bakit ipinahihintong pilit ang investigasyon sa Senado. Dahil sa Senado, maraming media, maraming taong nanonood,
Maraming nakikinig sa radyo, maraming sumusubaybay sa telebisyon. Yun po ang sagot, kaya ayaw ni VP Binay itong investigasyong to, dahil marami hong nakakatuklas at maraming nakakadiscover ng lahat ng kanyang ginawa. Ito ho ay kapraso ko lang na isasagot, sir. Kasi tinatanaw ko si Senador Trillanes eh. Sir, narinig kitang nagsalita na sinabi mo na ikaw ay napagtaksilan ni VP Binay. Ako magpapatunay, totoong pinagtaksilan ka. Kasi vice mayor ako nun eh. Ang order niya sa akin ng panahong pagtaksilan ka, vice, bigyan mo ng pera lahat ng kapitan natin. Sabihin mong alert sila sa pagdadala ng tao base sa ibibigay kong instruction sa iyo sa hearing bukas. Sa Yan yung RTC sa ng Makati. Manila Pen incident. Yan ang Manila Pen incident. Ang instruction niya sa akin, maghintay ka ng tawag ko kung saan ka padadala tao. Inabot na ho kami ng hapon. Wala akong natanggap na tawag hanggang sa natapos na nga ho yung Manila Pen. Pagkatapos nun, tinanong ko siya, Sir, bakit naman pinabayaan natin yung mga grupo doon? Hindi naman nagpakatotoo kanya yung iba eh, kaya ako'y lumayo na, baka madamay pa ako. Hindi ho unang insidente yun, sir eh. Yun hong EDSA 3. Nangarap na rin siya ron eh, na kung magsasucceed yun ay mamuno ng ating bansa. Alam ho ninyo, noong araw kasi sa sobrang pagkaidolo ko sa kanya, hindi ko nakikita yung diferensya eh. Pero kaya ka lang kita naalala, dahil kasi kung namali ka ng dating nun, baka patay ka na ngayon eh. Naaawa lang din ako sa iyo. Pero ano sinasabi niya ngayon sa dyaryo? Pero nalulungkot naman ako doon sa statement mo, sir. Nalulungkot akong natutuwa. Kasi ang sabi mo, hindi ka naman mag-execute ng abit-abit para magkakaso siya eh. Kaya lang, ang sinasabi naman nila sa iyo, sinungaling ka raw at hindi raw totoo. Kaya lang kita tinitistiguhan ngayon, Senador Coco, Senador Alan. Yun hong binigay na statement ni Senador Trillanes na nangyari sa Manila Peninsula. Ako ho ay magpapatotoo. Totoo po yun. So, Mr. let's Chair, wrap up. just to wrap up, Cayetano, no? yeah. Kaya ko po tinanong yon dahil in the past, no, marami naman talagang haka-haka o kahit pagkanausap mo yung mga abogado, no, whether it's in the COA, Office of the Ombudsman, lalo nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, lalo kung kakampi ka, no, may paraan na yung kaso matulog, mabaliktad, etc. No? Minsan ginagamit pa pang blackmail. But assuming, no, for the sake of argument and the presumption, no, nakita naman natin yung reforms ngayon sa COA, nakita natin reforms sa Ombudsman, nakita po natin ang pagkilos ng Ombudsman na kahit na senador at congressman ay tinutuluyan. Nakita nyo naman ang Senado, kahit Chief Justice yon, kahit may kaso pending or whatever, ang ibang mga legislators ay talagang hinarap yung impeachment, no? So pinag-iisipan ko ngayon, pero ano namang ang magbe-benefit ni Vice President kung hindi po mag-hearing dito at doon na lang sa Ombudsman, kung ang Ombudsman naman seseryosohin. Nag-compute po ako, Mr. Chairman, kasi po aabutin na po yung kaso kahit ma-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan yung eleksyon. At kung siya mananalo sa eleksyon, meron pong immunity from suit. Ibig sabihin po, mapuput on hold ang anumang criminal case laban sa kanya for 6 years. At sa loob pala ng 6 years, 10 hanggang 11 sa 15 maestro o ng maestrado, no, ng Supreme Court, no, ay ang mag-a-appoint siya. No? So actually, ito pala, pagka tayo'y tumigil at hindi nalaman ng tao ang totoo at siya'y maging presidente, para natin po siyang binigyan ng card na nakalagay get out of jail free or na okay lang na hindi ka sumipot, okay lang na hindi ka sumagot, at okay din kasi hindi ka na kailangan managot. Ang problema, Vice, anong halimbawa ang ibibigay nito sa ibang mayors, governors, congressman? So, imbis na sabihin bawal magnakaw ng konti. Damihan nyo na para tumakbo kayong presidente isang araw, ma-absuelto kayo. So, Mr. Chair, ito po ang gusto ko sabihin. No? And can I show one last slide? No? Yung slide number 70, slide 70. No? Ito po statement ni Vice President. No? Hinahanap ko pa yung mga video. The Senate probe would put the ZTE-NBN scandal and the North Rail and South Rail project in perspective. Ibig sabihin, tinutulak pa niya yung NBN at South Rail nung panahon ni GMA. Ha?
So pagkaiba, okay kay Vice President na imbestigahan. Pag hindi, pag siya na inimbestigahan, hindi okay. Kaya isa pang proof po na ibibigay ko sa iyo, Mr. Chair, ng double standard, no? Bakit po dun sa Iloilo Convention Center hearing, tanong ng tanong ho si Senator Nancy Binay. Ibig sabihin, naniniwala siya na sa Blue Ribbon Committee, pwede kang mag-imbestiga at pwede magtanong. Pero kung tatay at kapatid niya na ang tinatanong, dapat daw hindi mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. But let me just show you this last clip, no? Just to show you at ang ating mga kababayan na si Vice President kahit harap-harapan, no? Kahit harap-harapan ay kaya magsinungaling. Can you show the slide in number 69? This was in the debate of the 2010 vice presidential election. Pero may very innovative from Facebook na inoverlay na niya yung ordinansang pinag-uusapan nila. Paki-play at saka yung audio, please. Magandang gabi, Bayani. Magandang gabi sa iyo, Mayor. Alam mo, Bayani, sa pagpapatupad ng disiplina, may mga alituntunin, yung karapatang pantao na dapat sundin. Bakit naman pagka yung mga paninda ng mga nagtitinda, pagka hinuhuli, itinatapon yung kanilang paninda? Bakit ba naman, Bayani, na yung mga informal settlers, walang abiso, tinatanggal at iniiwanang nakatiwangwang sa kalye? Di ba hindi pagsunod sa karapatang pantao yun? Salamat, Mayor Binay. Unang-una, ikaw ay pumirma dun sa ordinansa ng Metro Manila Development Council. Sa patakaran na yon, na ang mga paninda, hindi na natin sinasamsam, hindi na natin hinuhuli ang vendor, hindi natin kinukulong, hindi na natin minumultahan. Kinukuha na lang ang kanilang gamit at yon ay sinisira sa harapan nila at nang wag mapagkamalian ang mga tao ng MMDA na pinagsasamantalahan nila ang paninda. Ikaw ay pumirma ron at yan, may matuwid yan ay batas. Doon sa pangalawa, kami walang tinanggal na walang abiso at wala kaming iniwan sa kalye. Sapagkat ako ay may hinanda na tulugan para sa mga pamilya dyan sa Mandaluyong, sa Pabella Center. Ang lahat ng aalisin at walang matitirhan, doon ay kukupkupin sila ng DSWD, pakakainin, may tulugan, may laruan, lahat ng pangangailangan nila ay ibibigay. Hindi mo na alaman yun, Mayor, dahil palagi kang hindi dumadalo ng pagpupulong ng council. Dahil palagi kang hindi dumadalo ng pagpupulong ng council. Nakatutuwa ang sagot mo, Bayani. Mukhang ikaw yata ang hindi nagsasabi ng totoo. Alam ng taong bayan, no? Mga kamati, sinisipa ng tao mo. Ikaw, walang Huwebes Santo, walang Pasko, sinisira mo. Tsaka, Bayani, tandang-tanda ko sinasabi mo. Walang karapatan yung mga taong yan. Nanlilit ako pag narinig ko yan. Pangalawa, ako pipirma sa alam kong hindi tama. Ako pipirma sa alam kong hindi tama. Ako pipirma sa alam kong hindi tama. Alam kong wala tayong karapatan. Hindi tayo nagkakaroon ng authority para mag-implement. Walang karapatan ng MMDA dyan, Bayani. Pero nagtataka lang ako, ang lakas na loob mong sabihin na hindi totoo yung sinasabi ko. Mukha yata bayan. Ikaw ang nakakaalam niyan. Mayor Binay, yung po sinasabi ko, ordinansa, ay naroon po sa disiplina sa bangketa, sa isang pamphlet na ibinigay po namin sa lahat ng tigamit ng bahay dito sa Metro Manila. Nakapirmo po kayo doon. Yan po ay 2002. Yan po ang kauna-unahan na aking idinulog sa Metro Manila Council sa timanong pag-upo ko doon bilang chairman. Wala pong pagsisinungaling yan at yan ang katunayan bayan. Tunghayan po ninyo, baka meron kayong CP niyan sa inyong mga bahay. Mayor Binay at Mayor Fernandez. Mr. Chair, gusto ko lang ipakita dyan
Ngayon ang problema pag hindi harapan. Hindi natin siya inimbita dito para mapahiya o bastusin. In fact, we will give him all the time. Sabi nga, Mr. Chairman, siya lang ang witness. At hindi tayo magsasalita hanggang hindi siya tapos. At yung mga tanong ay kahit magbigay tayo ng advance, ayaw. Siya nang hamon ng debate, ayaw pa rin. Bakit? Ito po, kopya ng MMDA resolution na po na yon. Sa internet ko lang kinuha. Pero pumunta kayo sa MMDA, meron po talaga nun, no? So makikita nyo po, harap-harapan kaya magsinungaling. That is why we need the witnesses here. Just like Vice Mayor Mercado. If any of the allies of the Vice President na senador ay naniniwala na siya ay nagsisinungaling, edi tanungin nila dito. Mas marami din siyang kaalyado sa lower house, sa Kongreso. Edi mag-imbestiga din sila. Tapos doon nila i-grill si Vice Mayor Mercado. Pero ako, kahit anong grill ko kay Vice Mayor Mercado, dito man o sa pribadong pag nakikikita siya after this hearing, may mga tinatanong ako. Sinasagot niya ng tama eh. So anyway, Mr. Chair, although you have given up, and we will follow the chairman inviting the Vice President, marami pa hong issues to. And we want an explanation. And I think the Filipino people deserve an explanation. Hindi po yung affidavit na ipapadala niya na generalities. At siya na po mismo nagsabi, Mr. Chair, ang isang affidavit o isang testimony na walang cross-examination ay walang value. Pero siya po ayaw magpa-cross-examine. So thank you for the effort, Mr. Chair. At siguro po, baka hanapin ng publiko bakit hindi tayo mag-hearing in the meantime, because the national budget is always the priority. And mag-uumpisa na tayo bukas, so hindi po magkakaroon ng ibang hearing hanggang hindi po natatapos yung national budget, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. But the reason we're ending early today is because I have a hearing, Justice Committee. Pwede pa yun, ano? Majority Leader, pwede pa. Kasi that's why ang hearing ko sa Thursday on the automated election system, kinancel ko po dahil nga sa policy na walang any other hearing while we're discussing the national budget. So, there are no more questions, ma'am. Co-chair, Grace Pulido-Tan, maraming salamat po sa oras po ninyo. Ang ating mga DPWH experts, thank you. Yusek, thank you very much. Of course, our appraisers, thank you. And of course, our witnesses, maraming salamat po sa inyo. So in the meantime, we will suspend our hearing on PS Resolution 826 and we will notify you of the schedule of our next hearing. So thank you very much. Our hearing is hereby suspended.